mag-i-snow na mag-i-snow pa rin yan eh. Ma-encounter nila ng merong pulis dun sa harapan ko, amin siya, no? Kaya hey! Morning everyone, welcome back here again. Ngayon ay Monday ng umaga o tanghali na, kasi mga alas 11 na eh. Ngayon guys, kumaganda na ng panahon, so nagme-melt na rin yung snow. Ito pa yung 2 weeks ago na storm. Hindi basta-basta matunaw dahil ayun nga. Ngayon naman ay magkakarwash lang tayo dahil since then hindi tayo naghugas. Kaya tignan nyo, napakadumi. Mapabayaan natin naman ganyan eh, ay kakalawangin. Kaya yun ang problema dito eh, pag hindi natin hinugasan eh, tignan nyo, dikit ng mga ano, masisira. Kaya ganyan, no? Dumi. Yan ang gawa ng snow. Ang problema kasi dito ay yung ano, salt, pati yung tawag ito, yung road pagka ganyan na nag-snow siya, ay grabe talaga. At saka hindi mo naman basta-basta hugasan na lang kagad dahil pag the next day mag-snow ulit. So hintayin mo hanggang matapos. Pero dapat talaga inugasan yung sasakyan natin ng at least mga twice a week, once a week man lang, no? So halika, punta tayo sa ano, car wash. Dito lang malapit sa amin. So yung car wash na pupuntahan natin ay yung hindi yung auto wash. So we have to wash ourselves. Meron naman yung drive-thru. Pero kung minsan yung drive-thru eh hindi nahuhugasan ng maigi, di ba? Kung minsan kulang yung ano. Pero maganda yun pagka yung malamig na malamig. Yan ang advantage nun, ang purpose nun. So I'm hoping na wag na mag-snow, pero hindi natin masasabi yan, no? Mag-snow na mag-snow pa rin yan eh. Kumisan pa nga, inaabot pa ng Abril eh. So I'm hoping na maski mag-snow man lang, wag na sanang ano, storm, diba? So grabe, naka ano pa yung doggy niya. Iba talaga pag kayo mga ano to, mga animal lover, mahigit pa sa bata. Naka ano, stroller. Mayroong dalawang school bus dito sa harapan natin. At every time na ano, ma-encounter nila ng railway, ano sila, yung mag-emergency flasher sila, tsaka hihinto for second. I don't know kung ano yun, maybe for safety purposes. Ayoko, hindi ko, nakalimutan ko na kasi nandun na yun sa lahat na sa driving lessons, diba? Kalimutan. Hindi ko na alam kung anong talaga ibig sabihin, no? Maybe for emergency purposes or for safety purposes.
Alam mo naman dito, medyo maraming ano dito na kailangan kung minsan sinusunod yung regulation dito One time nga natikita na ako $400. Hindi ako pinagbigyan ng Ontario Police, OPP. Dahil tawag nito, mayroon yung emergency vehicle na pasalubong. Akala ko hihinto ka lang pagka may sumusunod sa'yo, pagka mayroong gustong lumusot na emergency, o kaya pagka nasa intersection, kunyari, siyempre pagbibigyan mo yun, o kaya kung maskip lang yung daanan, kunyari, kasi hindi mo alam kung kakaliwa o kakanan. Ito 4 lane to hindi ako minto, hindi ako tumabi. Tama-tama mayroong pulis dun sa harapan ko. Uminto kasi siya, pero malayo pa yung pulis. Akala ko mayroon siyang pinahinto or mayroon siyang nahuli. Yung pala huminto dahil dun sa emergency truck na oncoming siya, Kaya sabi niya sa akin, hinabol ako. Bakit di ka huminto? Kaya nga ako huminto. Sabi ko, akala ko akala ko pag kayong may sumusunod lang o kaya 4 lane naman to Sige na, sabi niya gano'n. Nakalimutan mo na ang pinag-aralan mo, sabi niya sa akin. Sabi ko, dito na tayo. Sabi ko, ang alam ko lang kasi kasi lahat ng mga sasakyan na ganun ang gawain din kasi nila. Kaya pati ako, for how many years na ako na nagdadrive, nakalimutan ko na rin. Bayan niya, hindi ako nakalusot. Talagang may 3 points ako. Tumaas ang insurance ko dahil lang doon. Bayan niya, nandito na tayo sa ano yun? Kala ko kung ano yun. Nasa car wash na tayo. Ayan, $4 ang charge nila. Ayan ay $4 ng mga 2.5 minutes lang ata yan. So kailangan lang naman natin i-wash yung tawag nito, yung mga dumi. Hindi naman natin kailangan i-shine pa o ano pa. Sa summer na natin gagawin yan. Okay, let's do this one. "21 minutes. "12 minutes. That's good. Ayos na. Ganun lang. So actually $5 ang ginagastos natin. Ayan, ayos na. At least nalinisan, di ba?
Hindi siya super clean, but at least natanggal yung ano. Okay, so natapos na yung car wash natin. Buti na lang hindi gaano busy. So ito yung pinakamura guys na car wash. Mga ganito, yung i-car wash mo sarili mo. Dry out muna natin sa labas. Bago na natin i-drive. Para kung ganon, hindi siya, pag natalsikan siya ng mga ano, pagbasa, mas okay na yung i-dry out muna natin dito ng konti. Kaso hindi tayo nakapagdala ng ano pala, tuwalya, no? At tignan natin kung mayroon tayong pamunas. No. Ayan, sana mayroon tayong cloth. Ayan. Okay na. Pwede na. Hindi super shine, but it's okay. Alright, Tana. Magsuot muna tayo ng sunglasses para mukhang Terminator. Ay, naku ha. Terminator pa. Buti na lang napunta tayo ng mas maaga-aga. Kasi ngayon ano na, yung mga tao ay manggagaling na sa mga trabaho nila. At usually yan, dumadaan sila dito. Gusto mo, lulusot ka pa. Maloko ka rin. Huwag muna, huwag naman. Si Terminator muna. Eh, dumadami ng mga sasakyan kasi yung mga galing trabaho ay mag-COE-an na. Ay, ganun. Hirap pa naman lumabas dito dahil kasi ayun. Uy! At least ngayon naka-car wash na tayo. Maski hindi super wash, but kaysa naman yung pabayaan natin na ganyan. Di ba? Alright guys, so yun lang ang ating ginawa ngayon. At makita din natin kung paano ang mga car wash dito. Mga simpleng wash. Napakalakas na business yan dito dahil lalo yung pagkaging ganito na madumi ang kalsada, nadudumihan yung mga sasakyan. Pero hindi kayo makapaniwala, sa summer yan, dapat nga ngayon di ba mas busy, sa summer yan hindi ka makapaniwala sa car wash na yan. Nag-uunahan ng mga tao dyan. Kaya sabi ko, bakit baliktad na? Tapos pag summer, wash sila ng wash, hindi malinis naman. At saka lalo na dito, lalo pag hindi gaano umuulan, malinis yung sasakyan. Hindi natutumihan. Pero, hindi mo makikita na may empty yung car washan na yan. Pilaan pa. Yan. Nung dati kami nagre-rent lang, siyempre, wala namang car washan dun sa rentahan. Kaya dyan ako nagkakarwash noon sa mga car wash bay. Pero ngayon mayroon ka ng tirahan, pag summer, spring, pwede ka na mag-wash. Ngayon lang na winter. Dahil kasi hindi natin pwedeng buksan yung faucet natin sa labas, no?
Dahil one time yan, naiwanan ko, hindi ko sinara, no? Pumutok. Dahil na-frozen. Oo. Yan yung first na tirahan namin noon. Siyempre, hindi ko pa naman alam. Pero nung ano, alam ko na. Kailangan mo isara niyan pagka yung bago mag-negative. Pag zero, okay pa. Pero pag alam mo yung temperature na nag-negative na, sara mo na yung mga shut-off control valve mo na pupunta sa labas. Dahil pag hindi mo sinara yan, patay ang mga tubo ng mga plumbing mo. Alright mga ka-rider, so yun lang. At I'll see you guys back again dito sa aking channel. And till next time, magkikita na naman ulit tayo dito sa susunod na ating video. At mag-ingat tayo lahat sa lahat mga bagay na inyong mga ginagawa na. Para kung ganun, tuloy-tuloy lang ang buhay. Alright guys.